They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Isa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. At syempre sarap pa rin po ng ating mga pangga na patuloy na nakatutok sa ating pila na via our social media platforms on Facebook, TikTok, and of course our team replays on YouTube channel. Hello Philippines and hello world! Ay, batiin ko lang tingin yung mga misis ha, na pinili mag-retinol ngayong linggo na to, kaya nagbabalat ng fels. I can relate. Wow! Alam kong pagkatapos niyan, alam mo yung itsura kasi ng mga nagre-retinol at saka nagre-rejuve kapag nagbabakbak yung fes. Para silang sinawsaw na na pandesal sa kape. Tapos inahon. Nagiging ganon. Pero hindi, pag natapos naman pag yan, nagbalat ganda, na, diba? bago i-bake na pandesal. Maputi, makinis. Diba nga yung sawa nga pa nagpapalit ng bala? Wow, sa kakas naman to.
Oh, wala akong kinalaman dyan. Hindi tayo sa ahas isip. Yung mga kabit. Ganon. Ganon. Mga walang sariling asawa. Ay, naku, nakakaloka. Diba? Yung mga anaconda. Yes! Pero eto na, kung ikaw ba naman ay boring ngayong araw na ito, well, bibigyan kita ng pagkakabalahan. Hindi ba? Kung mahilig ka sa tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Dahil Funbelievables ang games sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. At may chance ka din na makisplit over 34 million pesos ng premyo at may chance kang makakuha ng daily cash prize sa 14,640 pesos. Naku, hindi naman masyado malaki, Mare. Maliit na bagay. Hindi sobrang galante nitong Game Zone na to. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin panlaro sa kahit anong game. Imagine, sagot na nilang panlaro mo. Yes. Patugang ka. Diba? Nakakaloka. Wala kang ilalabas ng pera. 14,000 diba? Ang daming lalaki. No? Uy! At kaya rin ito i-cash out, Mare. May dalawang event araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Ako, since G ka na, bisitahin na ang gzone.ph at ang kanilang social media account sa Facebook, sa Instagram at sa TikTok na may username na @GameZone. Since G ka na sa GameZone, Mare, tara na, GameZone! Game! Abangan ang GTCC Summer Showdown this April 25 to June 28, 2025 at may cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan. Kaya naman, visit gzone.ph para malaman ang ilang mga detalye. Kaya nga naman, dapat ang gaming fun lang. Pwede mo bisitahin ang pagcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ganon. Alam mo, may ganyan din ako. Naalala mo yung first episode ng Baklita sa podcast dati? Oo. Magganyan din ako next time. Sabi ko parang ganyan. Oo, parang parehas kami ng damit ni diba? Kapitana. Alam mo yun, parang tipong nung nakita ko nga to, sabi ko parang may ganito si Tito. Oh yes. Oo. Yung naging kamukha mo si Joel Cruz doon. So dami diba? Na ikaw nga, hindi ko sinabi mo kakambing. Ay, sorry. Ano dyan? Si Mapanlait! O, hindi naman. Mapanlait! At least yung kamukha mo naman, bilyonaryo. Diba? Pero sana tinanong mo man lang sa akin. Yung Kerry lang. Gusto ko ba maging bilyonaryo? O, simple naman. Pero sa mga hindi pa nakakilala sa atin. Oo, syempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga. Bakit? Ako po si Kapitana Sisa. Ayun na naman yung lidahan yung nahihiya kang cringy talaga. Ako po si Tita Cora. Kami ang Baklita sa wow. Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. Ay, pero Mara, balita ako may chika Oy, may chika to the highest level dahil mamayang hapon nga daw, diba? Well, magpapakita si Imaw. Kaya pala. Kaya absent. Charot. Hindi, Mare, dahil mamayang hapon, bibisita ang cast ng Sangres na sina Ria Ramos, Bianca Umali, Angel Guardian. Ang aking crush si Kelvin Miranda. Correct. Si John Lucas, si Luis Ontiveros, at si Imaw na kumakatawan kay Jimbo. Di lang din si Jimbo ay sino? Hator? Hindi siya Ano siya, Hator? Punggoka. Hindi siya kapunggoka. Diba si Imaw ganyan magsalita, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mare totoo. Ikaw nagdam doon. Diba? Well, dadalaw lang naman ang cast ng Encantadia. Hindi, Sangres. Ang mga Sangre. Diba? Ang Sangre, buminubuo ng Encantadia yan. Pero yun ang titulo ng kanilang show ay Sangre. Parte. Ang mga Sangre ay lumilipad sa Encantadia. Lilipad sila mamaya sa office ng Bingo Plus. Yes. Diba? Alam mo ba, nakakatuwa, diba? Hindi lang basta sa kung saan man, sa beauty pageant, sa kung saan man, ang Bingo Plus ay full support sa Philippine entertainment industry. Diba? Very good yan. Yan naman talaga dapat, diba? Diba? Kaya nga naman yan, nandyan po sila mamayang hapon sa opisina ng Bingo Plus. Ano yung gagawin nila dyan, Well, magpapakitaan ng brilyantes. I-shoot kaya nila si Imaw sa Maglalatag ang mga Sangre ng mga brilyantes. Ito for Gibbs, ganyan.
Nagbenta. Nagbenta pala. Akin ito, 2 kips. Akin ito, gusto ko, Swerte Jada. opal. Ako ito, Jada. Ikaw tabi ito kasi para protection aking health to. Yung mga Chinese. Legal ang mga Chinese. Diba? Ako, Billy Pearls. Sila hindi pogo. Oo, hindi. Sila legal. Sila accredited ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. License ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. O PAGCOR. Diba? Kaya nakakasiguro kayo. Ligtas at secure ang mga gaming environment ng ating mga user. Kaya tignan mo, dinadalo ng Miss Universe. Diba? Dinadalaw na kung saan. Diba? Dinadalaw ng antok. Ganon. Antok? Well, anyways, yun lang naman. Nangyari! Ano ba nangyayari dito? Bakit nagahang ang ating ano? Pero eto na nga ang chika. Anong chika? Na ating nasagap, Mare, na nakakaloka, diba? O Chokoy, makinig ka, ha? Birthday ka kahapon, wala ka malang paalog. Kasi mahirap yata ang buhay. Ang pinaalog mo lang yung lato-lato mo. Ganon. Asim! Pero eto na nga, nakakaloka. Wala na siguro magawa ang mga netizen kasi ultimo nga ngayon wala silang mahanap na kung ano mang issue na ibabato sa bawat artista. Ngayon bumalik naman sila sa programming. O, diba? Taray! Ano ba to? May nagtatanong sa akin dito sa comment. Madam, may available ba na steamer? Hindi kami nagtitinda ng steamer. Mukha ba kami nag-online selling dito? Uy, wala kaming gano'n. Antayin nyo po. Diba? Susunod po, imbis sa podcast po, online selling naman kami ng Fuji Denso products. Yung mga aircon bit-bit ko, ganyan, oh. Ito po ang split type. Ano ba to? Protein ba yung kumikintab sa noon ni Kapitana Sisa? Hindi. Ang tawag dyan, fish oil. Ganon. Fish oil? Snack. Diba? Ano ka, sardinas? Diba? Ano nga, chika? Eto na nga, kasi nga naman daw ngayon ang mga netizen, kinakalampag ang opisina na naman ng MTRCB na bantayan daw di umano ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Bakit na naman? Kasi nga naman, hindi ba, kamakailan 2 months ago, actually, kung ating matatandaan, ay lumabas ang isang, alam mo yun, kakaibang mature roles, mature na eksena, kung saan nga naman ito ay ginampanan ni Andrea Brillantes at Jake Cuenca. Sabi ko na diba? There's something wrong. Mare, okay na yun, napalampas na 2 months. Mare, may binalabas na naman na bagong trailer at magtatagpo muli ang landas ni Andrea Brillantes at Jake Cuenca na may mga intimate scene na naman. Diba sa bathtub, diba? Yun yung 2 months ago. Yes, 2 months ago. Pero eto naman ngayon, may pagtatagpo na naman sila at mukhang alam mo yun. Sa lavatory naman. Yeah! Nakita ko yun. May mga ganong aspeto na nakakaloka. Kaya nga naman, tapos eto pa, pinababantayan ng mga netizen nga dahil nga, diba, ang Viva Max Queen na si Angelica ay kabilang na din dito sa Batang Quiapo. Si Angelica. Oo. Yung naling kay Baron Geisler. Yesterday, once more today, and tomorrow. Kaya sabi nga ng ilan, ano na nangyayari sa Batang Quiapo? Papunta na po ba tayo sa template ng Viva Max? Ganon? Kasi hindi naman siguro. Pero yun na nga, diba? Pero tahasa naman tong sinabi nga naman ni Andrea Brillantes na kaya the reason why ginagawa niya itong mga ganitong roles, hindi para, alam mo yun, na magbigay ng kalaswaan sa mga manonood. Yes. Kung hindi, tinatanggap at ini-embrace na niya mga ganitong klaseng mature roles para kahit papaano mag-level up ang kanyang acting skills bilang artista, 'di ba? Na mag-level up na ang kanyang, alam mo yung karera. At saka diba? FYI lang ha, itong si Coco Martin kapag merong siyang nakikita or pinapatawag sila ng MTRCB, nagpupunta yan hindi producer, sila. Hindi director, hindi kahit sino ang ipinapadala niya, siya mismo ang nagpupunta. Correct, hindi ba? Sa MTRCB. Magiliw yan kay Chair Lala. 'Di ba? Na nakakaloka itong si Chokoy talaga. Alam mo, sabi niya, so ano na magiging palabas? Hindi na Batang Quiapo. Vivang Quiapo. Kasi nga, ang sinisigaw kapag araw ng Quiapo ay Viva. Uy, hindi yun, sa Tondo yun. Hala, Viva. Nazareno yung... Oo nga, Viva. Ano Viva ba? Nazareno? Oo. Viva Nazareno din ba? Hindi, ano ba yung sinisigaw kapag ano? Ha? Viva Senyor Viva Senyor... Katarungan kay Cadencio. Viva din, alam ko mag-Viva din. Hindi, di ba? Yung mga deboto. Viva rin ba yung sigaw? Yes, Viva. Hindi mo alam kasi pagka Viva, di ba, Santo Niño, pagka fiesta sa
sinulog. Yan, Viva Spit Senior. Vivo? Oo. Telepono yun. Naalala ko tuloy si Zahar na Oppo. Tapos, talaga hindi mawala sa akin yung mapagpanggap namin kakilala. Spit Senior ang sigaw. Oo. Kapag kapag... Sa Quiapo. Hindi. Kasi Pit Senior kapag Santo Niño. Di ba nga? Viva Pit Senior. Oo, yun. Viva Pit Senior. Yung Santo Niño, di ba? Lalo pat pa yung Santo Niño, festival ng Tondo, Maynila. Yes. Tapos ang sinulog, di ba? Correct. Na nakakaloka. Pero kapag Nazareno, Viva Senior Nazareno. Bikang 2 Square. Di ba? Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayun. Alam ko Yun yung kanta, diba? Na kung saan nga naman. Ito naman kasi kung ano pinapasok kasi nito ni Chokoy. Oo. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mahaba. Pero may viva pa rin. Oo. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Okay, yun pala yung tawag. Hindi pwedeng i-joke yan. Oo, hindi pwede. Kasi alam naman natin, diba? Nirerespeto natin ang mga deboto ng Black Hindi lang, ngayon natin makarmi. Diba? Yes, diba? Pangit yun. Pero yun na nga, talagang nga ngayon na pinakakalampagan na dahil kung hindi nga naman matindi ang mga fight scenes na pinanonood on national TV, pinalalabas, ay kakaibang level ng mga intimate scenes naman na sa mga oras daw na yun ay may mga bata pang gising, lalo pat ngayon bakasyon. Diba? Na nakakaloka. Ang mga bagets late na tutulog, nakaabang. Maraming umiidolo kay Coco Martin pero sana daw, sabi ng ibang... maaga kasi, Mari, ang pagkatapos, diba, ng news yun? Na nakakaloka. Hindi, after nun, Totoy Bato muna bago sila. Kahit pa maaga pa yun, ang mga bata ngayon, alas 12 na natutulog. Alas 9 pasado pa yun. Graveyard yung mga bagets. Diba? Misa nga ang sarap nang ipasok sila sa call center diba? Na nakakaloka. Asan na? Asa na, Jack? Ba't ba kayo naghahanap kasi dito ng steamer? Hindi nga to live lang nagtitinda ng steamer ng siomay. Diba? Na nakakaloka. Kayo. Pero yun na nga. Tsaka bumili kay Sherlyn Gabriel Lacson. Nagtitinda yan ng tusino sa school. Taroy. Hindi, yan isa-isang teacher yan. Talaga, pa-order naman kami. Madam, pa-order nga ng tusino. Meron ka ba dyan? Longganisa yung gusto ko. Diba? Yung tusino kasi medyo matamis yun, diba? Pero Maren, tanong. Papatawag kayo ni Sherlala? Well, kung ipapatawag man, malamang siguro, bibigyan lang ng warning ulit. Siguro paalala. Kasi gaya nga na sinabi mo kanina at nakwento rin naman sa atin ni Sherlala Soto, diba? Sa lahat ng mga shows daw talaga, diba yung issue nila dun sa Quiapo dahil dun sa mga kapatid nating Muslim, nung pinatawag sila noon, Gora agad, ang buong production kasama si Coco Martin. Kaya na-appreciate ng MTRCB, ang production ng MTRCB, kasi pag na-call yung attention nila, hindi sila yung tipong arte-arte na, yung mga production, yung mga ganon. Kung hindi talaga, humihingi rin talaga ng paumanhin na kung may mga alam mo yun, na may nasaktan, na may na-offend, may mga ganyan na ng personal si Coco Martin. Kaya feeling ko naman din, tsaka isa pa, wala namang malaswa dun sa bathtub scene. Diba? It was done faithfully. Yun nga lang medyo yung laplapan. Hindi kasi parang ang bata pa kasi na Andrea. Siguro hindi lang tayo nasanay. Oo, nasanay kasi tayo sa kanya na patweetams yung kanya mga roast, yung mga sweetheart, diba? Yung mga ganyan na... It's the video that you can smell. Diba? Ay! Hindi ka magsasabing wala siyang amoy. Yun, diba? Oo, diba yun yun? Mukha naman din walang amoy kasi. Ewan ko, ma-blind item. Baka nagmumug ng sabon. Nagaling sa bathtub. Pero yun na nga. Ano ginamit yung tubig? Tubig kanal? Hindi, yung tubig dun sa bathtub. Kasi may tubig. Kaya tinanong diba? Paglusong ni Andrea, natunaw yung balat. Hoy, grabe ka. Naging Serena. Paka. I wish I could be part of your world. I wish Little Mermaid ba yan? Yun.
Pero yun na nga, talagang wala naman sigurong masama dito. Pero antabayanan nga natin dahil sa muling pagtatagpo nga nitong si Andrea Brillantes at itong si Jay Cuenca, malalaman natin kung anong ginawa nila sa lababo. O diba? Yun lang yun. Ba't kasi ang hilig nyo sa CR? Sa bathroom, sa comfort room. Saan pa ba dapat ginagawa yan? Sa room. Sa sakyan. Huwag naman sa sakyan. Car Not fun. unless Yan Ako never did. Car fun. Dapat, pag gaming, fun lang. Yes. Diba? Nakakalok. Man, diba katulad niyan, nasa bathtub, ngayon lababo, ano susunod? Diba? I-try nila sa storage room. Ano yung pasilyo? Makita ka doon, ate. Ano man tawag doon? Pasameo ba yun? Yung Pasameo? Oo. Hindi sa inyo Pasador! Pasador sa yun, Balakang. Ha? Talaga ba? Oo, nilalagay yung pasador. Ay, hindi ba yun yung nilalagay? Yun yung tawag doon, di ba? Sa aisle, pasador ang tawag ba doon? It's the hindi pasador ang tawag doon. Bakla ka. Hindi ka na naman kita nang iisipin, di ba? I know that. Pero nakalimutan ko yung pangalan. Pasador. Pasamano, gano'n. Pasimano yung sa hawakan yung parang barindilya. Oo, yun. Pasamano. Pasamano, tama ko. Pasamano. Pasadena. Hoy, sa San Juan yan. Barangay yan sa San Juan. Pasarela? Ay, iba din. Pasarela yung ginawa yan ni Ano diba? to? Curfew ni Rang Cuba. Carfanera ano Cuba. Ba, Reno? Carfanerang Cuba? Paano yun? Ayoko mag-Carfanerang Cuba kasi... Ano bitbit niya yung sasakyan? Di ba may kubang sasakyan din? Hindi, kapag siguro nyotom, nakayukot. Ay, nako! Yeah. Puro kayo tanghaling tapat, may mga nanonood na bagetshiwa. Diba? Or submit na lang muna sa MTRCB yung output ng editing for approval. Hindi kasi ganun na nangyayari Pero kung may mga ganun kasi, di ba, minsan din nabanggit kasi ni Chair Lala sa atin yun, di ba? Pag na-call yung attention na bigyan ng warning, usually, pinare-review yan before airing. Pag movie. Oo. Hindi, teleserye din. Nabanggit yan ni Chair Lala. Merong ginagawang ganun, pero hindi yung buo I think yung first day of airing lang. Kaya nga parang ang hirap nun para sa isang produksyon na magsushoot ngayon, tapos hahabulin nila yung approval ng kung pwedeng ipalabas. Hindi, Mare, kasi that's the reason why bakit may monitoring team sila. Ang alam ko yung movie ang ginagawang ganun. Kaya di ba hindi nga na ipalabas yung movie ni Direk Daryl Yap? Hindi kasi yun. Walang papers yun Hindi talaga na-review. Tapos, yun ang dahilan kung bakit nagtalaga sila ng mga deputy. Oo, na siyang mag-screen. Oo. Hindi na alam ng MTRCB kapag pinalabas sa sinihan kung dinadagdagan ba ng mga clips. Oo, diba? So, kasi may mga papuputol dyan. Oo. Tapos, syempre, for reapproving. Diba? Tapos, ang ending, yung iba naman, isisingit na lang. Kasi, okay na, approve na, may permit na. Correct. Diba? Kaya wag kayong nagkalat kami dyan. Correct, diba? Ako, lalo, sa recto. Puro namang X-rated yung pinapanood mo. Uy, hindi. Parang maganda na yung pelikula. Teka lang. Yung mga pinapanooran mo bang sinihan, ano ba yon? Ano ng MTRCB yon? May MTRCB permit sila. Puro R39. Hindi may mga wholesome pelikula sila doon. Ano mga pinapalabas dyan? Yung mga English na film. Parang recently, ba yun? English lang yung simula. Sa kalagitnaan, di ba na? Hindi English talaga. Parang The Priest. Ganon. The Priest? Oh, yes. Alam ko yan. Napanood ko yan. Yun yung palabas doon. Diba? Ang pasador ay... okay. Kasi ginagamit yan para sa buwan ng dalaw. Pasamano, yung tamang sabi ko kanina. Yun yung parang aisle, diba? Oo, yung mga hindi maka-afford bumili ng napkin, pasador ang ginagamit. Kasi washable. Yan ba yung mga sinihan sa madaming... in fairness, wala. Malinis yun. Diba? Yun dati, kaya lang tinibag na. Diba? Dinimolish. Ginawang sa may avenida. Ginawang bus terminal. Hindi, totoo naman. Tapos, diba, yun yung may sinihan na bigla na lang, diba, maglalakad. 20. Nagtitinda ng mais sa loob.
Ay, nako. Diba? Anyways, diba? Nako. Well, malalaman pa rin natin yan kung ano nga ba. Siyempre, the more na pinag-uusapan, the more na aabangan na ang intimate scene na ito, of course, si Andrea Brillantes at Jake Cuenca. Dahil, diba, may second time around. Ano ba ang role dito ni Jake? Alam ko, diba, politiko siya dito. Oo, na parang, ano din, bad guy din siya dito. Diba? Yung mga ganong aspect. Kakaiba din ng Andrea. Well, bago pala siya lumisan sa ABS, mag-iiwan pala siya ng ano. Talagang marka. Oo. Diba? With the scars. Oo. Ganon. Dapat tumatak. Eh, ano kayang gagawin ni Angelica? Diba? Oo. Siya kaya ay Oo. Angelicang din Bam, dyan. bam, 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 bam. Gaganon sa bam, bam, bam. Kasi si Cindy Miranda, Mare, nasa ano na eh. Nasa Totoy Bato eh. Diba? Viva Max artist din Correct. yan. Kinuha na sila ng ano. Kinuha na siya nila para Totoy Bato ng TV5. Diba? Correct. Kiko Estrada yan eh. Yes. Yummy no, na aktor na yun. No, si Kiko Estrada. In fairness. Para siyang si Kelvin Miranda. Again ha, mamayang hapon nga ay bibisita ang ang cast ng Sangre na si Rian Ramos, Bianca Umali, Angel Guardian, si Kelvin Miranda, John Lucas at Luis Ontiveros at si Imaw. O, diba? Sa office ng Bingo Plus. Tandaan po natin ang Bingo Plus po, syempre, diba? Ayan, full support sa Philippine entertainment industry. Hindi lang yan basta, alam mo yun, pang play lang. Kung hindi pa, nagsusupport din yan ng mga proyekto. Diba? Anyways, mga pangga, ayan. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!